Actually, si Maxi, nagulat na lang ako na Max talaga yung pangalan ko, galing kay Direk. So, sabi ko, ang galing ni Direk magano, no? Parang tingin niya sa akin kasi parang brusko na tao, na matapang, na ano. Well, sa totoong buhay naman is, siyempre, soft-hearted ako, pero stricto talaga akong tao. Medyo siga ako, astig ako. Kaya nung binigay sa akin ni Direk yung role, medyo kahit papano, hindi ako masyadong nahirapan. Although, nahirapan talaga ako sa fight scene. Kasi, sabi ko nga, si Kuya Glenn, kasi ang specialty niya is yung cinematic fighting yung movement. So kasi ako, real combat ako. So talagang basagulero. Kasi basketball player ako no? So sanay ako sa balyahan, sikuhan, etc. etc. So, nung binigay sa akin yung Maxi, natuwa ako kasi parang na-internalize ko na sakto, makapal yung bigote ko. So, sabi ko, okay. Makukuha ko yung role na yon with the guidance of Kuya Glenn talaga. Si Kuya Glenn talaga ang nag-aano sa akin, nag-guide sa akin dun sa role ko. And nakakatuwa naman siya kasi, katulad nga, speaking of Kuya Glenn, minsan, pag tinuturuan niya ako, hindi ko talaga minsan sabi ko, ano ba naman to? Ang hirap. Kasi nung huling fight namin doon sa sinuloan kay Direk, para akong aatake sa puso. Mahirap yung ano niya. Hindi ako makahinga. Ang hirap nung fight scene namin doon. Kaya sabi ko, nung nalaman ko na nagkakaroon ng ganito, natuwa ako, lalo na doon kay yung ginagawang effort ni Ate Rosemary. The dice game on a tightrope, drama cuts deep, sharper than a samurai stroke. Actually, lalo na yung time na parang kakatayin ko na si Kuya Glenn. So, medyo sa totoo lang, naiiyak ako noon kasi sa amin dalawa, yung history kasi namin ni Kuya Glenn, hindi siya very kumbaga, parang hindi kami nung nagkakilala kasi kami ni Kuya Glenn, hindi kami okay. Siga ako, siga siya. Hindi kami nagpapansinan niya noon. So, may time kasi na siyempre sa trabaho namin in real world na medyo kailangan namin kailangan namin gampanan yung kung ano man yung trabaho namin when it comes to work. Ngayon, hindi kami okay niyan ni Kuya Glenn. As in, hindi ko akalain na magiging okay kami niyan. So, nung napamahal ako sa kanya sa tagal nung pagiging magkaibigan namin, tinuring ko siyang kuya. So, nung time na parang sinasakal ko siya, ewan ko kung napanood nyo yun, nung sinasakal ko siya, parang hindi ko siya kaya. Meron pa nga yung scene, sinipa ko yan, talagang tinamaan yan sa ribs. Doon sa baler. Lagot. Oo, tinamaan talaga siya. Pero sabi ko nga, yung time na sinasakal ko siyang gano'n, yung sabi ko parang minahal ko kasi yung si Kuya Glenn as in parang hindi na ibang tao. Parang kasi ako longing ako sa mga kuya dun sa nagmamahal. So sabi ko parang hirap naman ito. Na-challenge ako kung paano ko siya sasakalin. Mamaya matunay din. Pero love ko kasi yung kuya ko. So yun yung isa yun sa part na paano ko ba siya gagawin na kailangan maramdaman ko sa sarili ko na kahit na ganun yung ginagawa ko sa kanya, papatayin ko siya, ando pa rin yung pagmamahal na bilang nakababatang niya. Parang kapatid na rin. Ganun kasi ito rin nga namin dalawa. Unang-una, pag i-internalize mo siya dun sa nangyayari, nakakabwisit kasi ang role ko villain Villain ako kontrabida ako, masamang tao ako, which is hindi ako ganun no? So ako yung kalaban ng talaga nung villain. Ako yung galit ako sa mga ganung galit ako sa mga taong mga mandurugas, galit ako sa mga taong mapanglamang sa kapwa, which is parang same kami ni Kuya Glenn na ang naano ko lang sa kanya is kung magkakaroon pa ng another project with Direk, siguro ang ko is parang meron na ako nitong ambag Yung umbag kasi di ko akalain na magiging ganito.
sa senaryo na nangyari dito, natutuwa ako at naiisip ko palagi minsan si Derek na, sabi ko minsan, si Derek, akala mo tumatagay lang, pero yung utak niya gumagana. 'Di ba? So sa akin, bilang actor nung time na yon, dapat pala tumagay din ako. Yun ang mali ko, Derek. Nakita ko yon. Hindi ko siya na dapat pala, yun ang ko eh. Dapat pala, parang sila 'di ba? Parang sila Robin. Umiinom sila, nagyoyosi sila. Mali yung parang hindi ko pa siya masyadong napansin ko yung kay Derek. Sabi ko si Derek, habang tumatagay, akala mo naglilibang pero hindi gumagana yung utak niya. So sa akin, kung magkakaroon ng next project, siguro mas lalo ko siyang kailangan i-internalize. So kung bad boy ako, dapat yun nga, uminom ako. Natuwa ako kay Derek kasi akala ng iba umiinom lang si Derek pero hindi. Doon siya kumukuha ng talino. Ang galing ni Derek, lalo na nandun tayo Derek sa may pinuntahan tayo dun sa may parang falls, kailang hindi natuloy. Uminom ka ng 3 beer lang, tapos ginaganon mo. Ang galing ni Derek doon. So siguro yun ang kailangan kong i-improve, yung paano siya i-internalize. At the same time, yung character ko, paano ko siya makuha. Kasi minsan nagsasabi lang sa akin si Kuya Glenn, ang galing nung ang galing ni Derek doon akala ng iba tumatagay lang pero hindi. Gumagana yung utak niya. So, simplified na lang natin, no? Pero parang in real life, gentle giant, no? Giant ako, brusco ako, pero alam naman nila yan eh. Yan ni paring ni Ivan, ni Kuya Glenn, ni Ate Penny, no? Kung kahit na yung itsura ko is pang kontrabida, in real life, napaka soft-hearted ko.